Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga kaulapan sa labas ng ating PAR. Isa itong low pressure area na patuloy nga nating minomonitor. Latest location natin kaninang alas 3 ng hapon ay nasa layong 1,650 kilometers silangan ng Mindanao. Nananatiling maliit yung tsansa na nasabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours at at least for today until tomorrow, wala tayong inaasang direktang epekto ng nasabing sama ng panahon sa ating bansa. Patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan dito sa area ng northern Luzon at easterly naman yung umiiral sa nalalabing bahagi ng ating bansa. So ngayong hapon hanggang mamayang gabi, posible pa rin tayo makaranas ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa area ng extreme northern Luzon. So particularly dito sa areas ng Batanes or general malaking bahagi ng Cagayan Valley, portions ng Cordillera, portions ng Ilocos Region, pati na rin itong eastern section ng Luzon sa area ng Aurora at sa Quezon. So generally fair weather ang mararanasan for Metro Manila and the rest of the country apart from the usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So para sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, so ito ang areas ng northern and central Luzon dahil inaasahan natin yung patuloy na paglakas ng ating amihan, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga mahihinang pag-ulan. So generally itong area ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, ito yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng amihan. Samantala, itong silangang bahagi ng Luzon, particular na sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon at Bicol Region, makakaranas rin tayo ng mga mas sustained o yung mga mas matatagal na kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan. For the rest of Luzon, so dito sa area ng Mimaropa, generally fair weather ang mararanasan, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. At tsansa naman ng light rains ang mararanasan for Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil sa epekto ng shear line, ito yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. So possible, no, dahil sa epekto ng shear line, or possibly ito rin yung trough or extension ng low pressure area sa labas ng PAR, na sa mga susunod na oras ay patuloy yung paglapit nito generally westward sa ating bansa. Yung trough extension nito ay posibleng magdulot ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Visayas. So inulit ko po, no, possibly due to shear line or trough po ng low pressure area sa labas ng PAR. Magdudulot po ng mga pag-ulan dito sa area ng Eastern Visayas. Meanwhile, for the rest of Visayas, buong Mindanao, pati na rin dito sa area ng Palawan, generally fair weather ang ating mararanasan. Mas mataas lang yung ating thunderstorm occurrence sa silangang bahagi ng Mindanao, particular na sa mga rehiyon ng Caraga at Davao Region. So generally, itong silangang bahagi ng ating bansa in the coming days, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At para sa kalagayan ng ating karagatan, as of 5 p.m. may nakataas tayong gale warning dito sa ilang seaboards ng Northern Luzon. No? So hindi lang po dito sa Batanes at Babuyan Islands, may nakataas rin po tayong gale warning dito sa western coast of Ilocos Norte at itong portions ng Ilocos Sur. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. At para naman sa ating forecast heat index para bukas, for Metro Manila, yung ating reference stations ay yung mga stasyon natin sa NAIA at sa May Science Garden, Quezon City. Posible maglaro yung ating heat index. Ito po yung pinagsamang epekto ng humidity o yung halumigmig at yung ating temperatura. So posible maglaro yung heat index mula 34 to 36 degrees Celsius. Meanwhile, highest heat index forecast natin for tomorrow ay 40 degrees. Particular na dito sa mga lugar ng Palawan, Occidental Mindoro, Iloilo at Maguindanao. Kaya paalala na lamang po sa ating mga kababayan, especially yung mga senior citizen at yung may mga existing na medical conditions sa dangers ng matataas na heat index. Kung maaari, iwasan po natin yung mga outdoor activities, manatili po tayo sa mga well-ventilated areas at stay hydrated po tayo para maiwasan ang panganib ng heat stroke.
At para naman sa ating weather outlook, yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. So dahil sa epekto ng amihan na inaasahan natin patuloy yung paglakas in the coming days, isasahan natin yung mga kaulapan at pag-ulan sa ilang areas ng Luzon. So particular na dito sa northern Luzon at eastern section ng Luzon, particular na sa may Bicol region, makakaranas po tayo ng mga kaulapan at pag-ulan starting Monday hanggang sa Wednesday. So for Metro Manila and the rest of Luzon, throughout the rest of the forecast period, generally fair weather, partly cloudy to cloudy skies, sadyan pa rin yung mga tsansa ng mga light rains o pag-ambon na dulot ng amihan. Sa area naman ng Visayas, so dito sa area ng Eastern and Central Visayas, dahil sa epekto ng shear line or possibly yung trough o extension ng low pressure area, makakaranas rin tayo ng mga sustained na mga kaulapan at mga pag-ulan sa araw ng Lunes hanggang sa Martes. So starting tomorrow, makakaranas tayo ng mga pag-ulan dito sa eastern portion ng Visayas. Inaasahan natin yung mga pag-ulan na ito ay makakaabot further inland. So itong central portion sa Visayas, makakaranas rin ng mga pag-ulan starting sa araw ng Lunes. So starting tomorrow hanggang Tuesday, asahan po natin itong eastern and central Visayas, mataas sa tsansa po ng pag-ulan ang ating mararanasan. Kaya maganda po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil inasahan natin na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Generally fair weather ang mararanasan for the rest of Visayas apart from the usual afternoon to evening ng mga thunderstorms. Sa bahagi naman ng Mindanao, itong eastern section ng Mindanao in particular, Caraga at Davao Region, tulad nitong eastern portion ng Visayas, no, dahil sa epekto ng shear line or trough ng LPA, ay makaranas po tayo ng mga sustained na mga kaulapan at pag-ulan. So most of Mindanao, from Monday to Tuesday, makakaranas po tayo ng mga sustained na mga kaulapan at mga rain showers at thunderstorms. Mas situated yung mga kaulapan na ito sa eastern portion ng Mindanao. So dito nga po sa Metro Davao at malaking portions pa ng Caraga region. Starting Wednesday, itong inland areas ng Mindanao, itong central and western portions ng Mindanao, ay mababawasan yung mga pag-ulan. So magiging generally fair weather tayo apart from localized thunderstorms ay mga isolated rain showers. Haring araw sa Kamunilaan ay lulubog mamayang 6:05 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:09 ng umaga.